Tuwang-tuwa si Xiaotian na dahan daw ang hinaplos ang balahibo ni Zhou Ying. Napakalambot, talagang komportable, nararamdaman ang paghawak, nagtanong si Zhou Ying, Shugui, sino ang batang ito? Ha, ito ang aking apo, ito ang anak ng Sovereign of Mystical Realms, Zhou Ying. Naisalbo ko ang buhay niya noon at ngayon ay parang magkakapatid na kami. Sinuri ni Xi Ying si Xiaotian. Hindi naman talaga kamukha ng apo mo, di ba? Malakas na tumawa si Xuan Fugu. Asawa siya ng apo ko, kaya parang apo ko na rin. Pagkatapos ay tinanong ni Zhou Ying ang dalawa, speaking of which, kapatid na Xuan, anong nagbalik sa iyo sa adventure na ito? Kinaladkad ang kanyang mga kamay, nagpahiwatig si Xuan Fugu, Zhou Ying, paano kung sumama ka sa akin sa isang malaking pakikipagsapalaran? Sumikat ang interes ni Zhou Ying. Ano ang plano? Tulungan mo akong sakupin ang posisyon ng patriarch ng pamilyang Xuan. Tinuro ni Xuan Ying ang kanyang sariling ulo. Kapatid na Xuan, ayos ka ba dyan? Iginuhit ni Xuan Fugu ang kamay kay Xiaotian. Plano ito ng aking apo. Siya ang bahala sa pagbagsak ng kasalukuyang patriarch ng pamilyang Xuan at ako naman ang bahala sa aking ama, ang pinuno ng pamilyang Xuan. Nang marinig ito, lubusang naguluhan si Xuan Ying. Plano ba ito o kalokohan lang? Anong nangyayari sa apo mo na nagpapabago sa iyo ng ganito? Bigla, may gamulong na ingay mula sa likod. Tumangala si Xiaotian upang makita ang isang grupo ng mga tao na papalapit mula sa malayo sa kalangitan, pinangunahan ni Xuan Kecha, ang kasalukuyang patriarch ng pamilyang Xuan, na napapaligiran ng mga gwardya na may kumpletong armas. Nagulat si Xiaotian, hindi ko inaasahan ito. Ang pamilyang Xuan ay may medyo magandang panlasa. Ang buong setup na ito ay mukhang nakakatakot, medyo astig. Kumaibot si Xuan Fugu. Hindi na nakakagulat. Binili ko lahat ng kagamitan na iyon. Binili ni Lolo. Nagulat si Xiaotian, na medyo napuno ng pagkabigo. Pag nanakaw ng sariling gamit ng pamilya, iyon ay parang isang bandido lang. Habang lumalapit si Xuan, lahat ng nasa paligid ay lumuhod at yumukod bilang pagbati. Bago pa niya matapos ang kanyang pahayag kay Xuan Fugu, isang biglaang panunumbat ang umalangaw sa hangin na pumutol sa kanya. Humakbang pasulong si Xiaotian, nakatitig kay Xuan. Ang baluti at sandata na suot ng iyong lalaki ay ninakaw mula sa aking lolo. Paano ka naglakas loob na harapin siya ng walang kahihiyan? Lihim na tumawa si Xuan Fugu at Zhou Ying sa tapang na ito. Iyon ang apo natin. Walang takot at nagsasabi ng totoo, naisip nila. Pinaningkitan ni Xuan Xiao ang kanyang mga mata at ibinaling ang kanyang focus kay Xiaotian. Lolo mo, ikaw na inosenteng bata, sa tingin mo ba si Xuan Fugu ay isang maaasahang suporta? At ang bear na iyan ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita ng kalokohan, isang napakaliit na langgam, sabi niya habang isang malamig na aura ang nagmula sa kanyang daliri. Sa isang pitik, isang maliit na espada ng yelo ang lumabas patungo kay Xiaotian. Nagbago ang ekspresyon ni Zhou Ying at mabilis niyang iniunat ang kanyang malaking hubad na palad, sinusubukang harangan ito. Hindi maganda, hindi ko kayang direktang salagay ang isang ika-21 antas na enerhiya ng espada ng yelo. Si Sampo, mag-ingat, ngunit habang ang enerhiya ng espada ng yelo ay 1 pulgada na lang ang layo mula sa noo ni Xiaotian, isang daliri ang lumitaw, na bumangga sa dulo ng enerhiya ng espada ng yelo. Sa sumunod na segundo, ang malakas na enerhiya ng espada ng yelo ay nagkabasag-basag sa mga ice flake na nagkalat sa hangin. Nagulantang si Xuan Ying, halos lumabas ang kanyang mga mata. Isang atake mula sa isang ika-21 antas na rurok ay nabasag ng ganoon kadali. Xiaotian, ang boring. Dumilim din ang ekspresyon ni Xuan Xia. Ngayon, nakaupo na siya ng tuwid. Sino ang lalaking ito? Hindi ko masukat ang lalim niya. Setan, na ibinaba ang kanyang daliri, ay tiningnan si Xuan. Kaya gumamit ka ng dahas kaagad. Mukhang inutusan ka na ni Xuan na isagawa ang kanyang mga plano. Talagang may nakakagulat na sabuatan na namumuo sa likod ng mga eksena. Nang marinig ang mga salita ni Xiaotian, bahagyang kumunat ang mga pupil ni Xuan Xia. Nalantad. Imposible. Paano? Nagmukhang nahihiya si Xuan Fugu. Nagsasalita na naman ng kalokohan ang aking apo. Siguro nalito niya si Xuan.
Ngunit nang makita ni Xuan Fugo ang reaksyon ni Xuan Chao, pinawisan siya ng malamig. Maaari kayang talagang may binabalak si Chao Anang. At nahulaan ito ng apo ko. Si Xuan Chao, na nagmamasid kay Xiao Tian sa ibaba, ay nagulat sa lakas na ipinakita niya. Kumbinsido siyang hindi pwedeng nalantad ang kanyang plano, at nagpasya siyang nagbabantalang si Xiao Tian. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita muli si Xuan Chao. Wala akong ideya kung anong kalokohan ang sinasabi mo. Kalokohan, bahagyang umiling si Xiao Tian. Kung hindi ako nagkakamali, nakipagtulungan ka na sa Martial Spirit Army, hindi ba? Nang marinig ito, lumiliit ang pupil ni Xuan Chao. Alam niya talaga, sino ang naglabas ng aming plano. Nasa pinakamahalagang sandali tayo ng aming balakin, malapit ng magtagumpay. Kung may magkamali dito, magiging mapaminsala. Lahat ng sangkot ay mamamatay. Dumilim ang ekspresyon ni Xuan Chao at nagsimula siyang immobilize ang espiritual na enerhiya sa loob niya. Si Zhou Ying, na nakatayo sa pasukan ng Laguang Commerce Association, ay pinaningkitan ang kanyang mga mata, tumitingala. Kapatid na Xuan, may mali. Malapit nang gumalaw ang iyong ama. Nag-aatubili at hindi sigurado si Xuan Fugu. Hindi, maaaring hindi siya ang tunay kong ama. Ang mga salitang ito ay halos nagpatambak kay XO Ying sa mga hagdan. Nakatitig siya kay Xuan Fugu na may malawak na mata. Kapatid na Xuan, hindi ka pwedeng magsabi ng ganyan. Maaaring hindi lang ito walang basehan na pahayag. Tumangala si Xuan Fugu sa kalangitan. Ang mga hula ng aking apo ay nagtutulak ng intensyon sa pagpatay kay Xuan, at nangangahulugan ito na tama ang hula niya. At kaya, malaki ang posibilidad na tama rin ang sinabi niya tungkol sa aking lihim na pagkakakilanlan. Maaaring hindi ako ang kanyang tunay na anak. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw si Xuan Chao. Ang kanyang katawan ay lumakas sa espiritual na enerhiya, na naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Nakita ito ni Xuan Fugo at mabilis na ipinosisyon ang kanyang sarili sa harap ni Xiao Tian, na nagulat sa lahat sa kanyang hindi inaasahang bilis. Sa susunod na sandali, lumaki ang katawan ni W. Fugo. Ang kanyang malambot na laman ay nagbagong anyo sa matipunong kalamnan. Sa isang kisap mata, hinarap niya si Xuan Chao, iwinasiwas ang kanyang napakalaking kamao at sumigaw, "Mamatay ka." Napanganga si Shou Yu Wisheng. Si kapatid na Xuan ba talaga iyan? Bulong ni Xiao Tian, 8 Extremes Feast. Kinatatakutan maging ng mga multo at Diyos. Itinuro niya ang tabi. Tingnan mo doon. Sa sandaling iyon, saktong tumama ang suntok ni Xuan Fugu sa dibdib ni Xuan Chao. Nang muling itinaas ni Xuan Fugu ang kanyang kamao, sinubukan ni Xuan na tumakas sa takot, ngunit habang umuungal sa galit si Xuan Fugu, inaktibo ni Xuan Kecha ang kanyang Ice Sword Shield. Gayunpaman, agad itong nagkabasag-basag sa ilalim ng susunod na suntok ni Xuan Fugo, na dumura. Nang dugo, naguguluhan si Xuan. Paano ito? Bakit hindi ko matalo si Xuan Fugu? Sumagot si Shugwei na may mapanlinlang na galaw. Ngayon, ikaw naman ang magiging basura. Sa mabilis na pagbuo ng mga kristal ng yelo ng espada ni Xuan at ang umiikot na nyebe sa paligid nila na nagkaisa, nagpabago sa kulay ng langit at lupa. Sa isang galit na sigaw ng Ice Round, itinaas ni Xuan ang kanyang espada. Ang paggamit ng path ay hindi katumbas ng iyong malupit na lakas. Ngunit si Xuan Fugo, walang pakialam, ay tiningnan ng bumabagsak na espada ng yelo, itinaas ang kanyang kamay, at inilabas ang 8 Extremes Tiger Wave. Sa isang iglap, isang mabangis na water tiger ang bumangga sa Ice Realm, sinisira ito sa isang basag. Habang ang Ice Realm na nabuo ng kapangyarihan ng Universal Path ay nagkabasag-basag, si Xuan Chao ay niyanig hanggang sa kaibuturan, nagtamo ng matinding pinsala at dumura ng dugo. Si Xuan Fugo, na nakatingin sa haminang si Xuan Chao, ay naramdaman ang pag-agos ng damdamin. Sa wakas ay nakalaya na ako mula sa mga tanikala ng pamilyang Xuan. Sa sandaling iyon, dumura si Xuan Chao ng isa pang bunganga ng dugo, na bamulong, ang ninuno ay tiyak na ipaghiganti ako. Si Shugwei, na mukhang determinado, ay nagsabi, kung gayon, kailangan ko na lang tapusin ka bago dumating ang iyong ninuno. Sumugod kay Xuan Chao si Xuan Fugo at nagpakawala ng walang tigil na barrage ng mga atake, na ginawa si Xuan Chaicha na isang human punching bag. Natigilan si Shuyu sa ere, puno ng pagkadismaya.
Siya ba talaga ang pinuno ng pamilya na binubugbog? At ang nasa ere na umaatake na parang isang mabangis na hayop, siya ba talaga si Xuan Fugo na kilala ko? Elder, isang pinuno sa mga gwardya ng pamilyang Xuan, ay lumapit kay Shuyo. Ano ang gagawin natin ngayon? Kumilos. Ang mga mata ni Shu ay kumislap sa walang awa na ilaw. Kailangan itong alisin si Xuan Fugo. Ang pagpatay sa kanya at pagtulong sa ating patriarch na makatakas ay isang kapaki-pakinabang na gawa. Huminga siya ng malalim, ang kanyang espiritual na enerhiya ay dahan-daang gumalaw sa kapangyarihan ng Universal Path, na naging maliwanag ang isang ika-21 antas na kapangyarihan. Noon, inilagay ni Xiao Tian ang kanyang kamay sa balikat ni Shu. Teka, lumunok ng hirap si Shuyo at dahan-daang lumingon upang harapin ang binata na biglang lumitaw sa tabi niya. Disiplinahin ni Lolo ang pinuno ng magnanakaw. Anong binabalak niyong grupo ng walang kahihiyang bandido? Dahan-daang pinaype ni Xiao Tian ang mukha ni Shu. Lumunok ulit si Shuyo, ang kanyang ekspresyon ay medyo awkward habang tiningnan niya si Xiao Tian. Wala kaming ginagawa. Nagpumilit si Xiao Tian. Mananatili ba kayo dito at maghihintay ng katarungan? Kaya niyo bang sumunod sa mga utos? Kumaibot ang kilay ni Shu at ang kanyang mukha ay pumilipit sa isang ngiti na mas pangit pa sa pagiyak. Naiintindihan. Nasiyahan si Xiao Tian at pinatong ang ulo ni Shu. Nanginginig sa takot ang mga gwardya ng pamilyang Xuan sa likod nila. Noon, iminungkahi ni Poppy, Master, dapat kang magmukhang mas relax. Ay tilt mo pa ng kaunti ang skewer sa bibig mo sa kanan. Magmumukha itong mas astig at kahanga-hanga. Kasunod ng gabay ni Poppy, nagpakita si Xiao Tian ng mas casual na pag-uugali. Ngayon, paano? Ngumiti si Poppy nang may pag-aproba. Perpekto. Sa ibaba nila, si Zhou Ying, na kinakamot ang kanyang ulo gamit ang kanyang malaking hubad na palad, ay tumangala ng medyo nalilito. Nagsasaya lang ba ang batang ito? Samantala, si Xuan Fugo, na hawak si Xuan Cha, ay hinarap siya. Ang isang tulad mo ay hindi maaaring maging inapo ng Great Virtue Emperor. Paano ka magiging tunay kung ama? Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Tiningnan ni Xuan Kecha ang itaas, iniisip kung gaano kalaki ang alam ni Xiao Tian. Nanatiling tahimik si Shugwei, ngunit ang banayad na reaksyon ni Xuan Cha ang nagpatanto sa kanya na tama ang mga hula ni Xiao Tian. Talagang tinamaan ng batang ito ang target, na isip niya. Matapos ang isang sandali, huminga ng malalim si Xuan Fugo at malakas na idineklara, ang pamilyang Xuan ay malas na magkaroon ng isang kasuklam-suklam at walang kahihiyang lalaki bilang pinuno nito. Mula ngayon, ako, si Xuan Fugo, ay pansamantalang gaganap sa papel ng pinuno ng pamilya. Lahat ay mananatili, ngunit ang mga gwardya ng Commerce Association ay papangalanan sa Xuan Slaughter Army, na may tungkuling panatilihin ang kaayusan. Ang sinumang lumaban ay walang awa na ipapakita. Kapatid na Xuan, talagang kahanga-hanga ka. Tiningnan ni Zhou Ying si Xuan at ang mga kamay ni Xuan Fugo. Kapatid na Xuan, ano ang mga plano mo ngayon? Tanong iyan para sa aking manugang, sagot ni Xuan Fugo, tiningnan si Xiao Tian. Saktan si Xuan at ang iba pa na parang mga pato. Lumuhad doon at huwag kang babangon hanggat hindi ko sinasabi, naiintindihan. Dali-daling tumanggo si Shuo, naiintindihan, aking lord. Agad kaming luluhod. Agad-agad, si Xuan Fugo, hawak si Xuan Cha sa kanyang kamay, ay direktang hinarap si Xiao Tian at sinabi, paano iyan? Ngayon na natapos na ni Lolo ang unang hakbang ng plano, oras na para sa iyong pagganap, hindi ba? Bigla, isang mapanukso na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Xuan Chua. Ang nakatagong lokasyon ng ating ninuno. Hinding-hindi mo malalaman. Hinding-hindi mo makukuha ang eksaktong lokasyon mula sa akin. Pwede mong subukan kung hindi ka naniniwala. Pinaningkitan ni Xing ang kanyang mga mata sa mga salita ni Xuan Chua. Mukhang ang patriarch ng pamilyang Xuan ay may ilang lihim na paghihigpit sa kanya. Kapag na-trigger, magiging sanhi ito ng pagsabog at pagkamatay ng kanyang katawan. Ngumiti si Xuan Fugo at kinawayan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maging panatag siya. Huwag kang mag-alala, sa katunayan, natagpuan na namin ang lokasyon ng pamilyang Xuan. Tama, tingnan mo ito, sabi ni Xiao Tian sabay biglang kumpas ng kanyang kamay, at mula sa kanyang Sea of Consciousness space, hinayla niya ang isang figure.
Ito ang nahuling avatar ng ninuno ng pamilyang Xuan. Sa pamamagitan ng avatar na ito, natagpuan ko na ang posisyon ng ninuno ng pamilyang Xuan. Tiningnan ni Xuan Kecha ang avatar ni Xuan na hinihila rin, kumunat ang kanyang mga pupil, at nawasak ang kanyang pananaw sa mundo. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itugo. Maraming salamat po.